Pinikot mo siya. Magkasabwat kayo ng mommy niya, akusa niya. Like she was so sure about everything. Did Alwin know about it too? Sa tingin mo, bakit kanya pinakasalan? Hindi ka ba nagtaka? Sumikdo ang tibok ng puso ko. Ngumisi siya, tila ba nahuli niya ako sa mga salita niya. Hindi mo alam, di ba, tanong niya. Habang nakangisi, maarte siyang humigop sa kanyang frappe. What do you know, tanong ko. Tingin ko, madami siyang nalalaman. Sinabi ba ni Alwin sa kanya? Nanginginig na ang katawan ko dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko, pero I am so eager to know what this woman is about to tell me. Ang kumpanya niyo ang top 2 sa mga leading company sa Asia, ang kumpanya niyo din ang pinakamalaking partner ng kumpanya ng Montenegro. May 36% din. Kayo na share sa stock sa kumpanya nila, she paused. Inaarok niya ang reaction ko. Mukhang alam ko na kung ano ang susunod niyang sasabihin. Ginamit iyon ng daddy mo para mapasunod sila. Tingin mo ba tatanggapin kanila ng ganoon kung wala kang pakinabang sa kanila? His mommy, daddy or even Almira? Who knows? Parang hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Totoo kaya? I am out of words. Naiiyak na ako ngayon. Palang kahit hindi ko pa nakukumpirma ang lahat. Natatakot si Alwin na baka malumpo ang kumpanya nila sa oras na tumanggi siya sa kasal niyo. So he is expecting that you would somehow back out kung ipakita niya sa'yo na ayaw ka niya. Pero pinikot mo siya. May choice pa ba siya? Kung hindi ka niya papakasalanan, I am sure their company will suffer, including their thousands of employees. So he marry you. But he will annul it. Months later. He always calls me and tells me to patiently wait. He always remind me how much I meant into his life. Naaawa ako sa'yo. He marry you, but didn't love you at all. Even a bit. Her word strikes like I sword into my soul. I was so hurt. He's going to annul your marriage by the time you graduated. That's what he is telling me. I am convincing him to stop with the plan and let go of you. Naaawa kasi ako sa'yo. You know, I am a woman. I know what you are going through. Mukhang nakumbinsi ko naman siya. Susundan na sana niya ako noon eh. He'd give up everything pero nagkaroon ng heart attack ang daddy mo. So he chooses to stay. Do you know, double-need why? Siyempre, he'll stay. Nag-iisa kang anak. You're the heiress. Kapag may nangyari sa'yo or sa daddy mo, siya ang makakakuha ng kumpanya niyo. Hindi naman na siya talo sa pagpapakasal sa'yo. I don't believe you, wika ko. Umiling-iling ako habang ang mga nangingilid kong luha ay nagbabadyang malaglag. Ask your parents. If I were you, makipaghiwalay ka na at umalis. Hindi mo alam kung ano ang nasa isip ng pamilya na tinitirhan mo. Malay mo sa susunod. Ipahamak ka nila. Umuwi ako kasi plano na namin ni Alwin na magkaanak. Tumayo siya. Well, pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko. Thanks for giving me a spare of your time. Umalis na siya. Mukha akong talunan na. Naiwan dito habang patuloy ang pagbuhos ng aking mga luha. Tinuyo ko ang basa kong pisngi bago nagpa siyang umalis na din. Nilabas ko ang cellphone ko at ni-dial ang numero ni Mommy. I want to confirm it from her.
I wanted to know the truth. Halos manghina ako at manginig ang katawan ko dahil sa nararamdaman kong kaba. Hindi pa sinasagot ni Mommy ang tawag ko. Paulit-ulit ko siyang tinawagan hanggang sasagutin niya ang tawag ko. Anak, kumusta? Tanong niya sa kabilang linya. Totoo ba na pinakasalan lang ako ni Alwin? Dahil sa share natin sa kumpanya nila? Pinangako ba ni Daddy ang kumpanya sa kanya kapag pinakasalan niya ako? Sunod-sunod kong tanong. Hiya, saan mo narinig yan? Answer me, Mommy. Nagiging desperada na ako dito. I want a fucking answer. May problema ba kayo ni Alwin? She asked. Instead, anak, nag-away ba kayo? Mom, tumaas ang boses ko. Napalingon ang mga tao na dumadaan sa akin. Your dad and me wants only the best for you. Mangiyak-ngiyak na tinig ni Mommy. Oh my God, Mom. I really can't believe it. Pinagkaisahan niyo akong lahat. If things won't work, just leave him, anak. Sumunod ka na sa amin ng daddy mo. Pinatay ko na ang tawag. So, tama ang lahat ng sinabi ni Tia. Akala ko pa man din. Ako ang nakalamang noong plinano namin. Nang Mommy ni Alwin ang pamimikot sa kanya. Akala ko ako na ang nanalo ng pumayag siyang pakasalan ako. Hindi. Pala. Ako itong walang kaalam-alam. I feel so stupid. Kamuntik na din akong maniwala sa sweetness na pinapakita ni Alwin sa akin. Wala silang pinagkaiba ni Tia. Parehas. Silang mga sakim sa pera. Pera ko at ang kumpanya na mamanahin ko lang pala. Ang gusto nila sa akin. Alwin and his family. Maybe Almira too. Kaya ba gustong-gusto ako ng mga biyenan ko? Iniisip ba nila na kapag malipat sa pangalan ni Alwin ang kumpanya namin ay magiging makapangyarihan sila? Naiiyak ako. I feel so lost and alone. Naisip kong i-text si Ate Angel. Mukhang siya lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Ngayon. Sis, ayos ka lang. Pinatong ni Almira ang kamay niya sa balikat ko. Napatalon pa ako sa gulat. Anong nangyari? Anong sinabi niya? Sa'yo, tanong niya. She looks so concerned, it looks so real. Katulad din ba siya ng pamilya niya? Na, ang pera at kumpanya lang na mamanahin. Ko ang dahilan kung bakit sila mabuti sa akin. Oo, ayos lang. Tumango ako at tipid. Nangumiti. Anong sinabi niya sa'yo? Bumuntong hininga ako. Nakaakbay siya. Sa akin, nagsimula na din kaming maglakad. Hindi ako dapat magdrama dito. Sa pampublikong lugar. She said, they were planning to have a baby, kwento ko. Natigilan si Almira. She told you. Tumango ako. That's doubly why she's here. They wanted to start their family. Halata ang galit sa mukha ni Almira. Confront kuya, Anya. Umiling ako. Wala yan sa naiisip kong plano. Where are you, wife? Kanina pa ako. Tawag ng tawag sa'yo, tanong ni Alwin. Mula sa kabilang linya. Kasama ko si Almira, nag-shopping. Kaswal kong sagot. Nakairap si Almira na. Para bang nasa harap lang namin ang kuya niya. Dapat ginising mo ako, Anya himig. Nagtatampo. Pumatak ang luha ko. Nasasaktan ako. Ang galing niyang umarte. Grabe. Alam kong pagod ka kaya hindi na kita ginising. It's fine, wife. Dapat ang card ko na ang ginamit mong pang-shopping, Anya. Mapait akong ngumiti. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko habang pinipigilan na mapahikbi ako. It's okay, sagot ko. Okay.
Text me from time to time, okay? I'm hanging up now. I had a meeting in a few minutes, Anya. Bye. Ako na ang pumatay ng tawag. Doon din nagtuloy-tuloy sa pagbuhos ang luha ko. Ang sakit. Mabuti na lang at nasa sasakyan na kami. Ni Almira. Hinahaplos niya ang likod ko habang patuloy ang mga hikbi na kumakawala sa bibig ko. Fight for him. Ikaw ang asawa. Umiling-iling ako. How can I fight for him if he can't love me back? Sabay kaming napabuntong hininga. Kumain na muna tayo, hindi pa tayo agahan dahil sa kanila, ani Almira. Sa isang fancy restaurant sa malapit lang. Kami kumain. Wala akong ganang kumain. Kaya naman kaunti lang ang nakain ko. Pinilit ko lang dahil baka mas lalo akong manghina. Patapos na kami nang lumapit sa amin si Restores. May-ari siya ng isang sikat na jewelry shop. Mga celebrity at mga malalaking tao ang mga suki niya. Hello, ladies, bati niya nang makalapit siya sa amin. Magpapakasal na ba ang kuya mo? Who's the lucky woman? Tanong ni Amars Torres kay Almira. Nagkatinginan kami ni Almira. Oh, may order kasi siya sa akin na sing-sing, Anya. Kinutuban ako at kinabahan sa sinabi niya. Kapwa kami natigilan ni Almira at hindi agad nakasagot. Oh, mukhang hindi mo din alam. Bad mouth, baka ipapakilala pa lang, Anya. Ulit. Bilang lang yata ang nakakaalam na may asawa na si Alwin. Mga close friends lang niya at piling relatives. Napayamukos ang kamay ko na nakapatong sa aking hita. So, they were planning for their wedding. A scoff that thought. How can he marry her? We are still married. Damn it. Kaya ba plano niyang sumunod noon sa Europe dahil doon sila magpapakasal? Tahimik ako habang nagkukwentuhan. Sina Almira at Among Torres, saglit lang naman ang pag-uusap nila dahil may mga kasama si Among Torres. Ano na ngayon ang plano mo? Tanong ni Almira. Marahas akong nagpakawala ng hangin. Sa totoo lang, wala pa. Gulong-gulo ang utak ko. Kumaway ako sa waiter at umorder ng wine. Pangit maglasing dito, ani Almira. One glass is enough to relax my nerves. Sagot ko. Nagsali ng waiter ng red wine. Sa cabernet. Nagpasalin din si Almira ng sa kanya. I don't know what to say. If you're planning to leave, dapat masaktan mo muna sila, Anya. Ngumisi ako at umiling. Kailangan bang ganun ang gawin ko? I am planning to live in a very peaceful way. Pagkatapos naming kumain ay pinilit ako ni Almira na mag-check-in sa tinutuluyan na hotel ni Pia. Wala din daw naman kaming mapuntahan at maiinip lang kami. Kung uwi na kami, hindi ko alam kung magandang ideya ba itong suggestion niya, but I find myself walking on the hotel's lobby while we were guided with the bellboy. Lumilipad ang isip ko ngayon. Madaming katanungan ang bumabagabag sa aking isipan. Ano ba ang plano sa akin ni Alwin? Itutuloy ba niya ang annulment? Nasaan na iyong annulment papers noon na gusto niyang permahan ko? Plano niya talagang mag-propose kay Pia. Kahit kasal pa kami. Sumasakit na ang ulo ko. Hindi ko na dapat isipin pa ang bagay na yon. Ang dapat isipin ko ay kung ano ang dapat kung gawin ngayon na nandito na si Pia. Sana mabaog siya at hindi sila magkaanak. Tamad kong binagsak ang katawan ko sa malambot na kama. Si Almira naman ay
Umorder ng alak. Pumikit ako at pilit. Winawaglit ang mga gumugulo sa utak ko. Hindi talaga magandang ideya iyong. Paglalapit namin ni Alwin ng nagdaang araw. Nadagdagan lang yata ang feelings ko. Para sa kanya. Kahit anong sinasabi ng utak ko noon na I will be happy leaving him. Pero ngayon hindi pa man nangyayari. Mukha na akong desperada. Saan kaya ang room ni Pia dito, wika ni Almira nang maibaba niya ang tawag. Mag-espiya ba tayo kung pupuntahan siya ng kuya mo, tanong ko. Habang nakapikit. Why not? Pero mukhang mas maganda. Kung i-text mo si kuya kung nasaan tayo. Ngayon, Anya. Umiling ako pero mukhang magandang ideya ang sinabi niya. Kinuha ko ang cellphone ko at nagtipa ng mensahe para kay Alwin. Ang room number at ang pangalan ng hotel ang nilagay ko sa text ko sa kanya. Pagkatapos ay binalik ko sa bag ang cellphone. Ano kaya ang plano ni na Alwin at Pia? Ang mga magulang ni Alwin may alam na kaya. Sila, mapipigilan ba nila ang anak nila sa planong pagpapakasal ni Alwin kay Pia? Sumasakit lang ang ulo ko sa kanila. Dapat wala na akong pakialam sa kanila. Sila dapat ang may pakialam sa akin lalo. Na at malaking kawalan ako at ang kumpanya namin kapag naghiwalay kami. Ni Alwin. At kay Pia, maghintay siya kung kailan ko gustong bitawan ang pagiging emangaras. Montenegro ko. Nasa malalim akong pag-iisip ng tumunog. Ang cellphone ko. Akala ko si Alwin pero si Ate Angel pala. Nasa hotel lobby na daw. Sila ng asawa niya. Kikitain ko lang ang pinsan ko sa baba. Paalam ko kay Almira, mabilis akong tumayo at nagsuot ng aking sandals. Bilisan mo para masimulan na nating mag-inom, sagot naman niya. Habang busy siya sa kanyang cellphone. Naglakad na ako palabas ng room. Hanggang sa may elevator. Nagkagulatan. Kami ni Pia nang magbukas ang elevator. Nang makabawi siya ay nangisi siya sa akin. Huwag mong sabihin na ini-stalk mo ako. Anya. Umisi din ako. Dito ka pala tumuloy, maangkong sagot. Sorry, mukhang hindi ka na mabibisita pa. Ng asawa ko, lalo na at alam niyang nandito ako. Alam mo naman, baka mawala sa kanya ang kumpanya ko na. Inaasam niya kapag nahuli ko kayo, wika ko at nangisi. Nawala ang ngisi niya sa labi. Patayo ka muna ng kumpanya, ha? Malay mo, baka magamit mo yun para magustuhan ka din pati ng buong angkan niya, wika ko at agad pumasok sa elevator. Kita mo naman, pinakasalan niya ako. Agad. Perks of having a rich family. Pahabol kong wika bago tuluyang magsarado ang elevator. Mapait akong ngumiti ng umandar ang elevator. Minsan, kung sino pa ang gumagawa ng masama, sila pa ang sinuswerte sa love. Life. Life is so unfair.